Anong kabangagan etong ating natutunghayan mga kababayan? Nakapili na po si PBBM na kanyang bagong PNP chief mga kababayan at walang iba kundi si Torimao. Si Diwata mga kababayan, si General Torre, ang animal. Ang pinaka nasusuklamang mukha ng buong kapulisan ngayon mga kababayan. Ito ang pinili ngayon ni BBM na maging kapalit ni Marbil na PNP chief. Ito na nga ang ating sinasabi Concern itong si BBM na magpapogi tapos siya rin ang sisira sa kanyang mga sariling mga desisyon sa buhay mga kababayan. Si Torre, wala na ngang respeto ang taong bayan sa taong yan mga kababayan tapos gagawin pa niyang PNP chief. Pakinggan niyo po ang anunsyo ng Malacanang ha. The incoming PNP chief, Police Major General Nicolas D. Torre III. Good luck sa Pilipinas mga kababayan. Sigurado ang makukulong nito mga kababayan yung mga kritiko. Magaling lang ito doon sa mga mga kababayan mga kritiko ng mga Marcos administration. Ito na talaga mga kababayan siguro ang first step ng martial law. Tingnan nyo ang ginawa nito si Torre sa Davao City kay Kibuloy. Grabe. Tapos yung tangka niya pagkaladkad sa grupo ni PRRD, kakalad ka rin ko yan. At yan pa ang inilagay ni Ngagba mga kababayan. God save the Philippines talaga. The turnover of command will happen June 2nd. Sige lang mga kababayan, madali lang naman yan in 3 years After nyan talagang kulong yan si Torre mga kababayan. Hindi pa isasampa ngayon, pero pagbaba sa pwesto ni BBM, yang si Torre ang maghihimas rehas mga kababayan. Tapos yung isa pa mga kababayan, anong sabi ni BBM? Cabinet revamp. Pinagre-resign niya mga kababayan pero na-retain ang halos karamihan. Only to know na mukhang ang punteriya lang pala niya mga kababayan ay si Minardo Guevara. Ang dating DOJ Secretary ni PRRD, no? Dati. Nakinuha niyang Solgen na hindi pa nga niya alam mga kababayan. Anong Solgen? Tinanong ng reporter dati, sino ang Solgen mo, sir? Ano yan? Solgen, Solicitor General. Solgen? Solgen. Hindi ko pa alam. Si Minardo Guevara mga kababayan. Ayun, eto pa ngayon ang napalitan. Kung sino ang matino mga kababayan pinalitan. Revamp pa ba yan o downgrade? Kung sa bagay. Kanya yung diskarte Yung Solgen kasi mga kababayan, ayaw kasi ipagtanggol si BBM ang kanilang grupo mga kababayan doon sa dudukot nila kay PRRD. Bahala na kayo dyan, di ba? Ayaw niyang sumali doon mga kababayan. At then, si Solgen din ang dahilan kung bakit napa-invalid mga kababayan ang akwital ni Saba de Lima na kakampi na ngayon ni BBM. Tanggal sa pwesto. Okay lang, Guevara, okay lang. Mas mabuti na rin yung umalis ka dyan. Sino pa may gusto dyan mga kababayan? Lalo na ang mukha ni BBM ang nakabalandra na iyong amo. Kung pagbabasihan mo ang simpatyan ng mga tao, more than half of the Philippine population mga kababayan na susuklam kay BBM, wala ng trust sa kanya. 25%. Tapos mayroon pa mga balita mga kababayan na 19 and then 14. Trust rating. Diyos ko. Tapos eto, ang bubungad sa atin na balita na magiging susunod na PNP chief ay si Torre Diwata. Kung sa bagay, nanalo ba yung mga kababayan, yung vendors party list? Talo! Nag-promote ka naman ng PNP chief. Hindi pala si Diwata ito, no? Paris overload ba ito? Ewan lang natin. Nagbunga na mga kababayan ang kanyang kasipsipan. Kung mayroong martial law mga kababayan, delikado ang taong ito. Handa ito mapunta sa impyerno sa ngalan ng ambisyon mga kababayan. Kung ganyan, sasabihin nila mga kababayan dahil pulis ka, sumusunod ka na lang sa ano ang utos sa'yo ng iyong commander-in-chief. Alam mo kung ano ang boundary ng abuso at yung tungkulin mo sa bayan. Kagaya nitong ginawa ni Torre mga kababayan kay dating Pangulong Digong. Tagapagpatupad lang daw ng batas. Tapos hiningan mga kababayan na anong batas ang sinusunod mo dito? Local law. Wala.
Ang sabi lang mga kababayan, order ito ng Interpol. Na batas ng dayuhan mga kababayan. So paano na ang batas natin? Ano bang batas ang sinusunod mo? Toremao, batas ng dayuhan? May kaso ito ngayon mga kababayan wag sana isampa na ngayon dahil mababasura lang yan mga kababayan. Hindi na yan masasampa. Mag-antay na lang ng 3 years. Anyway, malapit lang naman yan. Kung ano pa ito mga kababayan maganda pa ang kalusugan nito. 2028. Para pagdusahan niya mga kababayan ang kanyang ginawang kasalanan, walang kapatawaran iyon. Wala nang mas mataas akin dito, wala nang mas mataas. Kakalad ko rin ko yan. Hindi na talaga pati mga abogado ni PRRD o hindi pinapasok sina VP Sara, sina Bongo. Wala talaga mga kababayan. Parang ang tawag doon arbitrary detention. Katumbas iyon sa kidnapping mga kababayan. Pero sa ating batas arbitrary detention. Tapos ang mga, anong iniisip? Ang mga ngagnag, itinalagang PNP chief ang etong malaki ang pananagutan mga kababayan. Naisip ba yan ni BBM na ang mga pinagtatalaga mong tao ay walang tiwala ang sambayan ng Pilipino? So, mag-e-expect ka BBM na gaganda ang iyong rating? Lalo kang babantot niyan. Lalong-lalo na eto pa si Diwata Torre mga kababayan, na ayon pa kay Topacio, yung mukha pa lang daw mga kababayan, mukha daw kagulpi-gulpi. Yung wala pa daw ginagawa mga kababayan, gusto mo nang gulpihin. Wala pang ginagawa sa iyong masama. Itsura pa lang daw, yan ang sabi ni Topacio pero mukhang may punto. Mukhang may punto si Topacio. Gayon pa man. Ito ang sisira sa mukha ng kapulisan mga kababayan. Maging ang kanyang mga mga tauhan, mga pulis. Maliliit na pulis mga kababayan, yung mabababang ranggo. Ang tawag sa kanya mga kababayan, Diwata. Diwata. Naririnig natin, si Sir Diwata. Tapos sa Davao mga kababayan, ang tawag pa sa kanya ay Tory Pisot. Meaning mga kababayan, supot. Hindi patulik mga kababayan. For the first time in history, mayroon tayong PNP chief na mababansagang pisot. Supot mga kababayan. Bansag ng mga tao. Ewan lang din natin kung totoo nga ba. Nakita natin sa mga rally mga kababayan, lalong-lalo na yung mga maisog rally. Yung rally kay PRRD. Ang sigaw ng mga tao is Tory Pisot. Tory Supot. Totoo nga ba, Tore? Nasupot ka. Bahala ka dyan. Hindi rin kami interesado. Pero mga kababayan, ano ba talagang accomplishment nito? Unang-una, nasali ito sa iskandalo dahil paepal mga kababayan, yung kalbo na kinasahan ng baril ang siklista. Sa halip na mga kababayan na kastiguhin yung pulis na nagkasan ng baril sa siklista, parang ginawa pa sa center stage na mga kababayan, pinapreskon pa. Naging special treatment pa mga kababayan. So yan ang accomplishment niya. Yung accomplishment niya, yung paghuli niya kay Kibuloy. Naggumamit pa ng resources sa gobyerno, milyon-milyon, ilang buwan pang tumiktik mga kababayan, nagdala ng libo-libong staff sa Davao City. Si Kibuloy lang, tapos ang mga drogista hindi niya magawa ng ganyan. Yung paghuli niya kay PRRD. Yan ang accomplishment mong ipagmamalaki. Kaso nga ang kahaharapin mo niyan. Sige lang mga kababayan, bilog ang mundo. May araw din ang Toring ito mga kababayan na haharapin niya ang kanyang mga pang-aabuso. Pagsasama sila nilang ngagba mga kababayan. Tandaan niyo yan. So anong masasabi niyo dito na mayroon tayong bagong PNP chief na naman mga kababayan? Itago na lang natin sa pangalang Diwata ba? Kamukha lang. Pero PNP Chief General Torre III. Post your comments below.